Meters ang inyong effort na mag-comment dito. So thank you very much. Tuloy tayo ulit sa second round for the rebuttal stand ng ating affirmative Ilang side. minuto, bro? Ilang minuto? 15 na lang, bro. 15. Okay, okay. Wait lang, moderator, magre-request lang ako. Yes, yes. Magre-request lang ako na isi-set up ko muna yung aking presentation. Mga less than a minute lang naman ito. Okay, so no problem dahil magbabasa tayo ng mga comment dito, ano? Bro, ihilang din ako ihilang ako mga 5 minutes lang. Okay, so marami tayong comment dito. Sumusulpot-sulpot din yung mga comment natin. Ang bilis. Paano ko ito babasahin lahat? Wala lang seconds, nandun na, may comment na naman. So napakaraming komento po sa ating comment section. Hindi ko mabasa dahil tumatakbo-takbo palagi. Wala lang isang segundo, meron na namang susulpot. So napakarami pong nanood sa atin ngayon. So congratulations sa dalawang debatista natin. Talagang mahatak talaga si Brother Jando. Malakas sumatak ng mga viewers. At saka marami nagpapasalamat din sa iyo ang Philippine Debaters dahil sa inyong mga hatak sa viewers para magkaroon tayo ng maraming viewers. So yun po, ito po ay sa second round na po tayo. Sa second round, nasa rebuttal stand na ng ating affirmative side. Titingnan ngayon natin dito paano i-rebat ni Brother Denmar ang mga latag at mga sagot ni Brother Jando sa napakagandang latag. So nakita naman natin, maganda rin yung latag ni Denmar, pero maganda rin naman yung latag ni Brother Jando. So may mga reference pa na ipinapakita tayo rito para hindi masabing nagkukwento-kwento lang ang mga debatista dito. So nakahanda ang lahat ng reference at nakikita at nababasa naman ng mga viewers. So yung mga viewers na ang bahalang umunawa at mag-muni-muni kung alin ba sa dalawa ang mayroong tapat na katotohanan. Okay naman po ito. Pahayag. Okay, ready na yata si Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist. Brother Denmar? Okay na po. Okay, so Ayan, okay, meron ka. Okay, Dito sa rebuttal stand, meron na lang tayong 15 minutes, no? Brother Denmar, so ikaw mauuna dito dahil ikaw ang affirmative side. So, okay, Brother Denmar, 15 minutes. Okay, bro, nandito Okay. na ako, bro. Magandang hapon muli sa ating lahat na mga nanonood dito sa Philippine Debater Association at sa aking mga kapatid sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ngayon, ay pagpapatuloy po natin ang ating presentasyon at ating irerebat ang mga pinagsasabi ni Jando Alabado ng punto por punto. Ikaapat pong dahilan kung bakit ho isang malaking singaw at sulpot, no, ang Roman Catholic Church, no? Dahil ang tagapagtatag nito, isa, hindi ko sinabing isa lang, sabi ko isa sa mga tagapagtatag nito ay ang pagano na emperador na si Constantine the Great, no? Na ginawa itong Roman Catholic Imperial Church. Yan. Yan ay ginawang official religion ng imperyo ng Roma, no? Tandaan po natin, hindi ho nabautismuhan, no, bilang Roman Catholic si Emperor Constantine. Siya ho ay nasa Eastern Orthodox, hindi ho siya Roman Catholic. Patutunayan natin mamaya. Number 5, ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na iglesia dahil kasama sa pagtatayo ang pagbibigay ng susi ng kapangyarihan, trono at pangkalahatang pamamahala na nagmula kay Emperor Justinian the Great ng Roman Empire, no? Ayan ho, isa Justinian Code, no? Bilang head of all churches ang kanilang papa noong 538 AD, no? Yan ho, ang pinakaunang binigyan ay si Pope Gregory I. Yan ang kauna-unahang papa ng Roman Catholic. Ito ang ating ebidensya, no? Next natin ito. Mamaya na itong Universal Antichrist. Ayan. So, number 6, no? Ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na iglesia dahil nakatulong sa kanyang pagsulpot ang ginawang paglalagay ng kinasasaligang pundasyon sa pag-oorganisa nito na si Papa Gregorio Ikauna
no, na isang paring tagapagtatag ng Santa Iglesia Católica Apostolica Romana noong 590 AD. Sapagkat, number 7, ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia sapagkat siya itinatag lamang ng Jesuita at inayos ang kanyang pangalan noong 1870. Batay dito sa thelearnedreligions.com, Roman Catholic Church, no, ayon sa Britannica, sabi dito, did the Roman Empire turn into the Catholic Church? Ang sagot, the Roman Empire legally organized Pauline Christianity as a valid religion in 313 AD. In 380 AD, Roman Catholicism became official religion of the Roman Empire. Maliwanag ho yan sa ating referensya. Next. Batay dito sa The New World Encyclopedia, no? And then, in 313, Constantine I and Licinius announced the toleration of Christian in the Edict of Milan. Kaya ho ang Roman Catholic Church, sila ho ay sulpot talaga sa panahon lamang ng Romanong Emperador na si Constantine, no? Sabi pa dito sa Britannica ulit, Britannica.com question, no, about the history of the Roman Catholic. Ang sabi diyan, Constantine founded the church. Saan daw? Sa Rome. Okay? So ibig sabihin, ang nag-found ng church sa Rome, sino? Si Constantine. Batay diyan sa Britannica.com, Roman Catholic. No? Yan. So talaga pinatutunayan, sulpot sila. According naman dito sa isang diocese ng Roman Catholic, the Roman Catholic Diocese of Burlington, ang sabi dyan, April 4, 2022, bagong-bago, no? Bagong luto ng Romano Katoliko. Sabi, Constantine built many Christian churches in the East, in Jerusalem, in Rome. Hindi pala si Pedro nagtayo, si Constantine. Ayan. Saan nagsimula si Constantine? Sa Eastern. Kaya ho, ano ang nauna nga ulit? Ang sabi ni Jando, galing ho sa Jerusalem, sa East. Wala naman ho akong tutol doon kasi yun nga po yung aking latag. Kaya pinatutunayan talaga ni Jando, sila ay sulpot dahil, no, ang church nagsimula sa Jerusalem, no, pumunta sa Roma, hindi ho from Roma, no, na Roman Empire, tandaan nyo, no? Ang Roman Catholic Church ay galing sa Roma dahil tatag sila ng emperador ng Roma. Sino? Si Constantine. Ayan, ha? Okay, next. Wikipedia. Sabi dito ng Wikipedia, no? Constantine ruled the Roman Empire as the emperor for so much of his reign, no? And therefore he chose Christianity to conduct his political propaganda, believing that it was most appropriate religion that could fit with the imperial cult. Regardless, the Constantinian dynasty Christianity expanded throughout the empire, launching the era of the state church of the Roman Empire. Yan ho ang imperial state church na sinasabi ng aming ministry magazine, no? Yung itinayo ng pagano, no? Na Roman Emperor na si Constantine, no? Kaya sila sulpot na iglesia. Next. Ito. Sabi dito sa Britannica.com, Saint Gregory the Great, biography, papacy, feast days and legacy and facts of December 23, 2023, last year lang, bagong-bago. Saint Gregory the Great, Pope from 590 to 604, considered the founder, ulitin niya, the founder of the medieval papacy. Founder naman pala eh. Sino ang first Pope? No. First Pope, maliwanag dyan, no, ay si Gregory, no? Si Gregory the Great. Ayan. Okay, next tayo. According naman dito sa Byzantine Papacy, no, ito ho ay
Encyclopedia Britannica Accelerator.com, no, academicaccelerator.com. Ang nakalagay dito, eto, Byzantine Papacy Encyclopedia, no, Science News and Research Reviews. Sabi dito, introduction. The Byzantine Papacy was a period of Byzantine rule of the Roman Papacy from 537 to 752. So ibig sabihin, sulpot talaga. Bakit? Nagmula. Ang papacy, nagmula 537. Ang sabi pa dyan, during this period, Objection, moderator. Objection, moderator. require Okay, cut na tayo muna. Meron tayong objection. So, Brother Jando, ano po yung objection? Napunta na siya sa founder ng papacy. Ang topic namin, Roman Catholic Church. Kailangan niyang iano ngayon kung saan nagsimula ang Roman Catholic Church, hindi kung saan nagsimula ang papacy, hindi yung ganun. Napunta siya Okay, sa founder ng papacy. Okay, Brad Jando, Palayo nasa na. rebuttal stand na po tayo. Wala na po tayo sa presentation. So, ito po ay parte yata ng kanyang rebuttal. Sumari mo namang i-rebut din ito pag dating ng time mo na mag-rebut. Okay, resume time. So, Yes. moderator, ibig sabihin ba Okay. pwede lumabas sa paksa basta rebuttal? Sa rebuttal na kasi, pwede na yung any question as long as related. Related sa topic. Palabas na yun kasi mapunta to sa papacy. Nasa sayo yan kung sasakyan mo ang kanyang sa papacy, pero related din naman kasi merong found yung term na ginagamit niya. Sige, So sige. related pa rin ito sa topic. Dito sa second round kasi ina-allow na namin yung any argument or question basta related lang. Pero sa first round, bawal talaga yung hindi na ilatag. So, nandito tayo sa second round na ngayon. So, the moderator accept the argument of Brother Denmark. Moderator, magka-counter lang ako, pwede ba? Okay, sige. Sige, Ka-counter lang ako. sige Brother Denmark. Oo. Ang counter ko, no, ito ay rebuttal ko na. So, kung hindi niya tanggap yung rebuttal ko, pwede siyang mag-object na lang mamaya kasi ano yung ating presentation, natitigil ba? So, ayun na lang. Oo. Okay, resume time tayo, Jeff. Resume time. So, Brother Denmark, proceed. Bro Jeffrey, bago tayo patuloy, pakilagay nga yan sa slide number 43. Slide number 43. Eto, sundan mo ako. Okay. Wikipedia. Wikipedia.org yung sa Catholic term. Nasa Catholic Wikipedia. Alagay na, bro. Okay na? Okay, bro. Okay na. Okay, sige, sundan mo ako. Okay, resume time. tuloy natin. Ito po, ang Catholic na term. Kaya po wala po akong problema sa pinagsasabi ni Jando na Catholic Church. Bakit? Ano po yung Catholic? Pag sinabi mong Catholic, the word Catholic derive, no, from the Latin Catholicos, from the ancient Greek adjective Catholicos, means universal. Adjective po siya. Hindi po siya proper noun, hindi po siya noun. Okay? At kapag sinabi mong Catholic, the word Catholic, sabi dito sa The New Advent, Catholic Encyclopedia, no? Catholic Encyclopedia ito, newadvent.org. Sabi, the word Catholic, no? Ano ibig sabihin diyan? Universal, no? Primitive and non-ecclesiastical sense. Tinatawag yang the Catholic resurrection, the Catholic goodness of God, tinawag na the Catholic winds, no? So pag sinabi mong Catholic, it doesn't mean na proper noun yan. So, payag ako dyan. No problem. When you say Catholic Church, it means universal church. No problem. No problem. Kaya nga sabi sa inyong The Apostles' Creed, libro nyo, ang sabi dito, can we read the term Catholic in the Bible? Ang sabi, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Hindi pala nagre-refer sa church according sa kanilang libro. Paano na, Jando? Paano na?
John Doe. Aklat ninyo yan. Ngayon, punta tayo dito sa The New Advent ulit. Catholic Encyclopedia, sabi dyan, the combination of the Catholic Church, the Catholic Ecclesia, is found in the first time in the letter of Saint Ignatius. Ano sabi dyan? Whosoever the bishop shall affirm, there let the people be, even as where Jesus may be. There is a universal church. Sa makatuwid, pag sinabing universal, pangkalahatan, pang buong mundo, pang sanlibutan. Kaya, ayan, hindi ang sabi ng Fatima Center. Are Catholics all Roman Catholics? Ang sagot, they use the term Roman Catholic and Catholic, ano sabi dyan, are not actually the same. Pag tinukoy mo ang Catholic sa Roman Catholic, ang sabi ng FatimaCenter.com ng Our Lady of Fatima, Katoliko yan. Ano ang sabi ng website nila? Hindi daw pareho. Are not the same. Pag sinabi mong Roman Catholic and Catholic, hindi magkapareho. Bakit? Kasi may Eastern Catholic pa, yun nga yung nauna sa inyo. Kaya kayo, sulpot kayong iglesia. Ayan. So, Roman Catholicism. Ang Roman Catholicism, binanggit ko na ito, pangkalahatan na simbahan. Ayan yung sinasabi ni San Ignacio sa Roman Catholic. Sabi ba dito? Okay. Ito, the Roman Catholic organized by Jesuits. Roman Catholics, according dito sa kanilang aklat. Aklat nila ito Ayan. So sabi dito, Roman Catholicism, a sect originated by the Jesuits out of the relics of Marian party of clergy in the reign of Queen Elizabeth, and further organized into a Donatist hierarchy by Cardinal Wiseman in the year 1850. Kaya naman po, dahil sila ay itinatag ng Jesuita, isa sa mga tagapagtatag nila si Constantine, si Emperor Justinian, si Pope Gregory I, mga Jesuita, kaya sila ay sulpot na iglesia, Ayan. So itinatag sila ng Jesuita. Next. Wait lang, bakit tayo makita ng aking presentation? Wait lang, moderator, stop time, hindi makita. Ayaw mag-loading ng presentation ko, wait lang. Pinapakita ko dito yung presentation. Sabihin mo lang sa akin number. Wait lang, yung sa akin kasi hindi ko makita. Okay. Okay, Okay na. Ito na. Okay. Hindi lang nag-loading, moderator, pasensya na. Okay, tuloy-tuloy tayo. Anong time na, moderator? Ilan na? 2 minutes and 44 seconds. Okay. So, how did the Catholic Church get her name? Sabi ni Kenneth D. Whitehead sa EWTN. Ang sabi, the proper name for the Universal Church is not Roman Catholic. So, yung Universal Church daw, hindi daw Roman Catholic according sa Catholic website. Paano na yan, Jando? Kaya kayo, tunay kayong sulpot. Next. Sabi ba dito? Ayan. So yung katagang Katoliko, Romano Katoliko, sabi dito sa kasaysayan ng daigdig, ay nagpasimula lang. Kailan? Kailan yan? Yung sabi dyan, yan ang katawagan simbahang Katoliko. Kailan nagpasimula? Ibig sabihin, nagpasimula yan sa panahon ng Second Vatican Council. Ayan. Isipin nyo yan, The greatest legacy of the Spain and Filipino people in Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion, was ancient in religion, Ayan. So being founded by Jesus Christ in Palestine and spread in Western Europe. Western po siya. The history of the Republic ni Zonia M. Zaide. Text. Sabi dito, the true meaning of the Catholic according to study.com.
as an adjective. Catholic refers to a person who is a member of the Catholic Church. According kay Hugot Seminarista na isang Catholic page, according to Catholic tradition, who founded the Catholic Church, it's Jesus Christ. No? According lang pala sa kanilang tradisyon, walang batayan, puro tradisyon, wala ho sa Bible. 80 seconds. Kaya ho wala siyang mababasang Roman Catholic sa Bible. Kasi according lang sa kanilang tradisyon. Ayan. So, ibig sabihin, pinatutunayan natin dito na ang Roman Catholic Church talaga ay napakalaking sulpot na iglesia sapagkat sila ay galing sa Western at hindi nagsimula sa Eastern, mga kaibigan. Sino ang nagtatag? Napakarami. Si Constantine ang isa sa mga nagtatag ng Imperial Roman State Church. Ano yan? Yung Roman Catholic. No? Ayan. So, mamaya tatanong nyo yung Ministry Magazine, sasagutin natin. So, thank you so much. At i-close ko na yung aking presentation kung time na. Okay. Time na po. Timer. Brother Jeff, time na ba? Opo, time na po. Okay, so thank you very much, Brother Denmar. Yun po, no, ang first rebuttal stand ni Brother Denmar for 15 minutes. So, bibigyan naman natin ngayon si Brother Jando na magtanong for 10 minutes. Brother Jando, ready ka na ba? And as soon as you speak, your time limit for 10 minutes will start. Okay, Brother Jando, go ahead. Okay, tanong. Etong Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega, hindi ba ito ang Roman Catholic Church? Pakibasa. Objection, moderator. Okay, cut the time. Go ahead, Brother Jando. Sagot lang siya sa tanong ko. Ito bang Catholic Church na sinasabi ng Alpha and Omega, hindi ba ito ang Roman Catholic Church? Okay, reference, Brother Jando, pakibigay ng reference. Alpha and Omega. Ito yun, nasa screen ko. Okay. Sasagot ako, moderator. Okay, go ahead. Okay, resume time. Hindi, no? Hindi. Sapagkat ang Universal Church dyan, when you say Catholic, it means universal, pangkalahatan. Yan po ay tumutukoy sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong ang nagtayo sa Batista, ang member sa Batista, hindi lingwista. Next question. So inaamin mo, Brother Denmar, na ang Catholic Church dito si Kristo ang nagtatag nito? Yes or no? Yes, si Kristo sa Batista, no? At kayo, lingwista, kaya hindi pwede na kayo ang itinatag ni Kristo. Kaya malamang sa malamang, kayo ay itinatag ni Constantine na pagano na sumasamba sa linggo, kaya kayo sulpot na iglesia. Next question. Tutuloy ko lang ang basa, moderator, okay lang ba? Sige, go ahead, Brother Jando. Inamin niya kasi na si Kristo ang founder nito eh. So tuloy ko lang muna ha, bago ako magtanong ha. A universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Dahil ito ay tatag ni Kristo, tinatanggap mo ba na ang tatag ni Kristo sinasabi mo ay meron palang Pope? Yes or no? No. Oh! Biking nga, pag sinabing biking, ang iglesia naging natalikod na apostatize ayon sa Revelation 17. No, naging pagano sa time ni Emperor Constantine, kaya nga sabi sa Ministry Magazine, became the Imperial Roman State Church, naging pagano. No? Kaya, kung kayo yan, aminado kung pagano ka. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, ulitin ko, itong Catholic Church na sinasabi ng Alpha and Omega, ito ba yung founded by Jesus Christ o binabawi mo na? Anong tanong doon? Kung binabawi mo na ba yung sagot mo kanina na yung binasa ni John Doe ay yun yung Roman Catholic Church na tatag ni Kristo. Sagot. Eto sagot. Hindi ko binabawi. Bakit? Kasi nga, ang unang iglesia, no, na itinatag ni Kristo, natalikod
no, natalikod, no, at naging imperyo ng Roma, no? Kayo yun, natalikod kayo. Kaya may itinira ang Panginoon na labing iglesia na hindi sumunod sa paganismo. Kami yun! Sa Seventh-day Catholic. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay, meron tayong objection. Stop the time muna, Brad Jeff. So, ano Sinabi objection, niya Brad? kanina na hindi babanggitin ng Sabadista kasi ayaw niyang matanong patungkol sa SDA. Oh. Objection. Brother Mar, sandali lang. Oy, oy. Patapusin natin muna si Brad. Nag-usapan na kami kanina. Sinabi niya, hindi daw pwede babanggitin ng Seventh-day Adventist. Kasi sinabi ko sa kanya, baka matulad to kay Camacho na bumanggit ng SDA tapos pag tinanong, hindi na pwede. Kaya, Brother Denmar, huwag kang pasaway. Ha? Ikaw na mismo ang nagsabi na hindi babanggitin ang SDA sa debating ito. Okay, counter, Brother Mar. Counter. Huwag siyang maglalagay sa bibig ko nang hindi ko sinabi. Ang sabi ko, ang ating paksa, hindi Seventh-day Adventist, kaya huwag mo tatanungin kung kailan sumulpot. Pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko pwedeng angkinin yung aming referensya. Amin yan, kami yan eh. Okay, Huwag mo, okay, Brother Denmar. So, nagigets ko yung logic ni Brother Denmar, ano? So, move on na lang tayo dyan, Brother Denmar. Naiintindihan ko rin naman si Brother Jando. Move on na lang tayo dyan for the next question, Brother Jando. Okay, next question. Itong sinasabi na Catholic Church sa Alpha and Omega, tinatanggap mo na ba na ito ay Roman Catholic Church? Yes or no? no, uulit-ulitin ko nga, no. Sapagkat ang tatag ng Kristo no ay galing sa Jerusalem, hindi galing sa Roma. Natatag ni Constantine. Binasa ko na nga kanina eh. Ang Roman Catholic Church, tatag ni Constantine. No? Yung nandyan, nasa Jerusalem. No? Hindi siya dumanggit sa Next question. So inaamin mo pala, ayon sa libro ninyo, ang Catholic Church na founded by Christ, merong Pope. Ayon dito, may Pope eh. Hindi ko inaamin. Bakit? Kasi nga, yung pagkakaintindi mo, mali. Ang tawag dyan ay circular fallacy. Inuulit-ulit ko sa'yo, no? Yung iglesyang yan, natalikod at nagkaroon ng nalabing iglesia na nagtago sa ilang, na pinersecute at pinagpapatay sa Inquisition ng Romano Katoliko. Yan yung nalabing iglesia, ang Seventh-day Adventist Objection, Church. moderator. Next question. Okay, meron tayong objection. Cut the time. Anong objection, Brother Dan? Pag hindi niya tinigil ang paggamit ng Seventh-day Adventist, itatanong ko yan sa kanya, rebuttal portion to, hindi niya ako pwede pigilan dito. Okay, nasa rebuttal tayo. Any question can be asked as long as it is related to the topic, Brother Jando. So, next question. Oh, sige. Related pala, ha? Oh, next question. Itong sinasabi ng inyong libro na Catholic Church may Pope, sumasang-ayon ka rito o tumututol ka? Tama. Tama yung nasa libro namin. Mali yung pagkaunawa mo. Inuulit-ulit ko nga sa'yo. No? Yung church yan na talikod at nagkaroon ng nalabing iglesia, ang Iglesia Adventista Septimo Dia. No? Kayo yung nag-persecute, pumatay sa Inquisition. Nagtago ang iglesia according sa Revelation 12. At kayo, Revelation 17, no, babaeng patotot, mother of our Lord. Next question. Next question. So, anong Catholic Church ang tinutukoy sa libro ninyo na may Pope? Ano ang tinutukoy? Yung unang church, yung Eastern Church, no? Yung Eastern Church, maliwanag yan. Yung Eastern Church kasi, simula sa Jerusalem, natalikod sila. Bakit? Sumama sa inyo, naging Dominguista rin. Dahil kay Constantine, pinasukan ni Constantine ng paganong pagsamba sa araw, kaya kayo ay sulpot
no, sa panahon ni Constantine. Next question. Next question. So tinatanggap mo na ang Catholic Church dito ay ang Eastern Church na may Pope? Yes or no? Mali, no. Ang tinatawag kong Eastern Church, yung Catholic Church dyan, no, na kalaunan, no, nagkaroon ng Pope yung Western, no, yung Western at sabay kayo. Oh, sabay kayo eh, kaya nga nag-split kasi nandyan na. Hindi ibig sabihin na nag-split, eh wala pa, nandyan na, nag-split lang. Pero pareho kayo nandyan, pareho kayong pinasukan ng paganismo, pareho kayong itinatag bilang Next religion ng Roman Empire. So tinatanggap mo na ang Catholic Church ayon sa libro ng SDA Alpha and Omega may Pope pala? Yes or no? Yes, ang Roman Catholic may Pope, ang Eastern may Patriarch. Totoo naman. Oh, next question. Okay, dahil inaamin mo na ang Catholic Church pala na sinasabi sa aklat ninyo ay may Pope, sangayon ba yung sinabi mo kanina na itong Catholic Church na nakalagay dito ay founded by Christ? Yes or no? No. Bakit? Kasi nga, ulitin ko na naman, sagot. Yung Eastern ang itinatag nasa East, sa Jerusalem, wala sa Vatican. Oh, wala sa Vatican sa West. Oo, ang Pope nyo nasa West. Oh, kayo ay itinatag sa Roman Empire. Kaya kayo nagkaroon ng Pope, binigyan ng kapangyarihan ni Emperor Justinian. Babasahin ko kanina, nag-object ka. Binabasa ko na ang Pope nyo kailangan ng approval ng Emperor para Alin ang totoo? Sabi mo kanina ang Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega ninyo, dito pinapakita ko, founded by Christ, o ang sinabi mo ngayon lang na hindi ito founded by Christ? Alin sa dalawa ang totoo? Yung kanina o yung ngayon? Pareho. Next question. 2 minutes left. Tanong, ilang Catholic Church ang tinutukoy dito sa aklat nyo? Isa o dalawa? Dalawa. Next question. Saan mababasa rito sa definition ng Catholic Church sa aklat ninyo na dalawa ang tinutukoy dito? Walang letra, pero sometimes between the lines, reading between the lines, reading behind the context, no? So, nandyan yan. Katulad ng pinapaliwanag ko kanina pa, no? At mapapagod ako pa ulit-ulit, ang tawag dyan ay circular argument fallacy. Yan ginagawa mo, no? Paintindi ko lang sa'yo. Okay. Next question. Ang sabi dito, canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Yung Catholic Church na sinasabi dyan, yan ba yung sinasabi mong founded by Christ o hindi? Hindi. Develop nga yun. Pag sinabing develop, nagbago. Develop nga nagbago. Oh. Muna pa lang dyan hindi mo naintindihan yung context, basa ka ng basa. Pag sinabing develop, nagbago. Na-develop, nagkaroon ng pagbabago. Kaya kayo, tinatag kayo ni Constantine, isang malaking sulpot dahil binago nyo ang aral from Sabbath to Sunday. Oh, next question. Okay, next 30 question. seconds. Ha? 30 seconds. Oh, next question. Sabi mo si Pope Gregory ang unang Santo Papa. Bakit sinasabi sa National Sunday Law merong Pope Sylvester 314 AD? Sino ang tama ngayon? Yung sinabi mo si Pope Gregory ang unang Papa? O yung National Sunday Law nagsabi si Pope Gregory meron palang Pope Gregory 314 AD? Tama pareho. Pero ito tanong ko sa'yo. Diyan, ito. Sino ba talaga yung Pope? Kasi ang dami niya, no? Pinagdagan mo pa. Bakit question pa? Meron ba tayong time? Time na po, time na. Okay, so time na pala. Ikakat ko muna. Sa time na pala. So, yun po, no? Napakainit po ng ating debate sa hapong ito. Sobrang init. Pati ako pinagpapawisan na. Pati yung mga nasa comment section, ang iingay na. Maraming salamat po sa inyong panonood dyan. Stay put lang po kayo dyan at hindi pa po tayo tapos. Pasok, move on tayo sa rebuttal stand naman ng ating negative side na si Brother John Doe Alabado mula sa Roman Catholic Church. Brother 15 John Doe, minutes yan bro, ano? 15 minutes. 15 minutes.
Okay, Brother John, no? Set ko muna. Oo. Sige, set mo muna. Okay, bro. Okay, bro. Time start now. Okay, so, teka, ba't dalawa na yung mukha ko rito na wala na ba kayo sa, sa call? Okay, ganito yan. Yung ano, yung sinabi niya kanina, paulit-ulit niya sinasabi. Si Pope Gregory the First, ang pinakaunang papa. Ha? Pinakaunang papa? Eh bakit sinasabi dito sa inyong aklat, National Sunday Law, na meron pala mas nauna pa Pope Gregory? O, basahin natin ha. O, si Denmark kasi, atras abante. O, mo, basahin natin. Anong sabi dito? No, the Sabbath which God had given as a memorial of His creation of the world was preserved down, and Sunday was exalted. The pagan festival finally came to be regarded as the Lord's Day by Pope Sylvester, 314 AD to 337. Ang sabi ni Denmar Santiago, kanina pa niya inulit-ulit, ha? Inulit-ulit na ang pinakaunang papa daw si Pope Gregory 531 AD. Ay, 538 pala yun. Oh, ngayon, kung tama ang kanyang referensyang ginamit kanina, na si Pope Gregory daw ang unang Santo Papa, eh bakit may sinasabi ang kanilang aklat sa National Sunday Law na Pope Sylvester? Oy, 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 oy! Oy, 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 oy! Huwag kang malilimot! At huwag nyo rin kalimutan kung sinong Santo Papa ang nag-utos kay Saint Jerome na gawin ang Latin Vulgate. Kailan nangyari yon? Papa na ba si Pope Gregory I? Hindi pa! Ano ba naman yan? Ang dami niyang baluktot na pinagsasabi kanina. Sabi pa niya, ang Roman Catholic Church, isa sa mga tagapagtatag niyan ay si Constantine. Constantine? Eh kung si Constantine pala tagapagtatag, ba't mo sinasabi na ang unang papa niya ay si Pope Gregory? Eh meron palang Pope Sylvester before pa ni Constantine. Iba naman yan. Atras abante ang argument. Dito ko siya nilata sa sa kanilang aklat. Dito ko siya nilata sa kanilang aklat. Nung kanilang Alpha and Omega. Atras abante. Kanina tinanong ko siya. Sabi niya, ang Catholic Church na sinasabi ng kanilang aklat ay ang tatag ni Kristo. Ang sarap gawa ng replay, ano? No? Tapos gawan mo ng memes. Ang sarap gawan. Sabi niya dito, para siyang si Camacho, atras abante, laban o bawi. Sabi dito, Catholic Church, Universal Christian Church. Tingnan niyo, babasahin ko yung buo ha. Tingnan natin kung dalawa ba ang tinutukoy rito o niloloko lang tayo ni Denmar Santiago na dalawa daw. Sahin natin ha. Minsan kasi mga SDA kasi, lulukuhin tayo harapan eh. Babasahin ko ha. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Sino to? Ito yung Catholic Church. May karugtong. Canonically, the Catholic Church. Oh, ano, ibang iglesia na ba ito? O siya pa rin iglesia? Ito pa rin eh. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with a Pope at its summit. Ang tanong, meron bang Pope na kinikilala ang Greek Orthodox? Ha? Meron ba? Wala! Nanaginip si Denmar. Meron daw, meron daw, meron daw. Dito, nagka-atras abante siya. Sabi niya, tatag ni Kristo. Tapos bigla, babawi, hindi yan tatag ni Kristo. Ilan ba tinutukoy rito na Catholic? Sabi niya, dalawa daw. Ang dalawa? Isa lang yan eh. Nagkaloon ng development into a strictly hierarchical system
with the Pope at its summit. O, de isang iglesia lang ito, dalawa daw. Read between the lines. Tuloy lang mo, read between the lines. Isang iglesia ang kinasasin tutong sa yan context eh. Sa iglesia lang, ginagawa mong dalawa. Sarili niyong aklat, binabaluktot mo. Kakahiya naman yung ganyan. Ha? Sariling aklat nila, binabaluktot ni Denmar. Ayan, nagsabatista ka ba kasi? Oh, di nagpapahawa ka na sa iba. Na nambabaluktot na sariling aklat. Oh. Sariling libro nyo yan. Sinasabi dyan, the Catholic Church is developed into a strictly hierarchical system. Pag sinabing develop, tama nga sinabi niya, may pagbabago. May pagbabago. Eh ang tanong, nung nagbago, hindi na ba siya yun? Para lang ganito, para madaling maunawaan, ano? Kuha ako ng analogy. Ang kukunin kong analogy, yung yung kukunin ko na analogy? Si Rostom Padilla, sarap gawin na analogy si Rostom Padilla dito. Ayan, example para maintindihan. Si Rostom Padilla nagbago. O, nagbago si Rostom Padilla. Naging si Bibi Gandang Hari. Ang tanong, nung siya ay si Bibi Gandang Hari na, hindi na ba siya si Rostom Padaplen? Ano ba naman yan? Ha? Siya pa rin si Rostom Padilla eh. Whether you like it or not eh. Bakit? Pag tumakbo sa eleksyon si Bibi Gandang Hari, ang lalabas na pangalan niyan sa balota, Rostom Padilla pa rin, oy. Pangalawa, na ebidensya, Charis Pimpenko. Oh, nagbago ba si Charis Pimpenko? Nagbago, kaya nga sabi niya, let it go, let it go. Wala na si Charis dito. Bakit? Nagbago, naging Jake Cyrus. Nung siya ay naging si Jake Cyrus, hindi na ba siya si Charis Pimpenko? Ano ba naman? Inaamin ni Denmar Santiago. Nagbago, kaya nga may development eh. Pag sinabing nagbago, meron lang improvement na nangyari. Pero siya pa rin yun. Parang si Jake Cyrus. Siya pa rin si Charis Pimpenko, tanggapin niyo man yan o hindi. Ano ba naman yan? Oh, atin ang puntahan yung kanilang yung binabanggit niya kanina pa na The Ministry Magazine. Hindi niya ba ito binabanggit? Hindi niya pa niya binabanggit ito eh. So balikan natin. Ay, bago muna pala yan, bago muna yan. Pakita ko muna. May sinasabi to sa sa Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. Catholic Church, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles. A member of the Roman Catholic Church. Iba raw? Hindi. Sabi ni Denmar, iba yan eh. Ay, naku. Paano ngayon yan? Ang liwa-liwanag. Oh, tuloy natin sa kanilang ginagamit na The Ministry Magazine. Babasahin natin. Tingnan ninyo ha. Sabi ganito. Ito'y kanilang turo, hindi namin tuturo kasi iba kasing SDA kasi sinasabi, yan ay ibinatay sa aming turo. Ating basahin. Sabi ganito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine, about 321 AD. So itong iglesia tatag ni Kristo nagpatuloy hanggang sa panahon ni Constantine. Oh, hindi po ginamit ng hanggan, hanggang doon talaga. 'Di ba? Yung lumipad yung uwak, hindi siya bumalik hanggang bumaba yung tubig. At nakabalik ba yung uwak? Hindi. Ito. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people. Ito yung mission ng ng Ancient Catholic Church.
its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. Number 3, just as soon as this church, this church, sino ba ang main subject? Ang main subject, yung Apostolic Christian Church. Yun ang main subject. Just as soon as this church joined herself to the state, sabi nila, she persecuted the pagans daw. And exchanged force for persuasion in her religious work. And she, sinong she yan? Sinong she? And she, sinong she yan? Yung Apostolic Christian Church eh. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Balik ako sa analogy. Nung nakasali si Rostom Padilla sa Pinoy Big Brother, doon niya isinawalat na siya ay bading. Just as soon si Rostom Padilla napadpad sa Pinoy Big Brother, doon niya inamin na siya ay bading. And she, he kasi lalaki, no? And he became Bibi Gandang Hari. Ang tanong, nung siya ay naging si Bibi Gandang Hari, hindi na ba siya si Rostom? Ano ba naman yan? Humina na ang ang utak. Inamin niya, development. May pagbabago. May pagbabago pala eh. Di sabihin na may improvement nga kasi nagbago. But it doesn't mean na naging dalawa. Ngayon, sabi ng kanilang aklat, na ang Catholic Church may Pope. Sabi niya ang Catholic Church tinutukoy doon, tatag ni Kristo yon. Naka-record yun Naka-record yun. Inamin niya, kaya nga tinuloy ko yung basa eh. Kasi inamin niya, tatag ni Kristo yon. Wala nang bawian. Kaso di malas, bumawi bigla. Ano? Laban. Bawi. Ay, ano ba yan, Denmark? Ba't lang sa kami sa Badista? Naglaban no, bawi ka na tuloy. Ina mo, sa kakabalik mo, naglaban no, bawi ka na tuloy. Nakita niyo ang diferensya ng kanyang turo. Ate, pambasin niyo, tingnan niyo ano niya. Sabi niya, si Constantine daw ay founder. Founder siya? Siya ay founder? Kung siya ay founder, dapat sa kanya nagsimula. Kaso, nung sinabi sa Gawa 23:11, Pablo, ngayong ikaw ay sumasaksi sa akin dito sa Jerusalem. Saksihan mo rin ako doon sa Roma. Ngayon, pagpunta niya ng Roma, meron na bang Constantine nagtatag sa Roma? Nung siya umunta sa Roma, anong dala ni San Pablo? Judaism ba? Brad Jeff, pakistop mo na yung time. Brad Jando, saglit lang po. Yes. Pakistop mo na ang time, Brad Jeff. Yung mga viewers kasi natin, medyo baka pwedeng i-minimize yung yung sounds. Sige, nag-i-enjoy na ako eh. Kasi nagre-request yung mga komentarista dito sa ating comment section, minimize lang konti. Okay? I-resume time, Brad Jeff. Sige. Nag-enjoy na ako dun. Kaso, pinapatigil na niya eh. Kinaganahan na ako dun eh. Ito naman tayo ngayon. Kailan ba tinatag ang Roman Catholic Church? Sabi niya, tinatag daw, doon daw sa mga, 1054 daw, 1054. 1054? Bakit?
kapag ginagamit ninyo ang Latin Vulgate, ang mga SDA ng mga Bisaya, bakit pag ginagamit nyo ang Latin Vulgate, sasabihin ninyo, itong Latin Vulgate, hindi ba sa inyo ito? O, hindi ba? Ano ngayon? Babawiin ba ni Denmark na naman ulit yon? Na hindi yan sa Katoliko? Kasi yan ay sa Greek Orthodox? Oy. Oy, tandaan ninyo, ang Greek Orthodox, hindi kailanman yan na nagpapailalim sa Papa sa Roma. Kaso, wala pa yung Greek Orthodox, may Papa na eh. Si Linus, di ba? Pwede ba niyang i-deny yan? Tanungin natin si ChatGPT. Time na bro. Time na pala. Nag-enjoy na sana ako dun eh. Okay, so yun po yung rebuttal stand ni Brother John Doe mula sa Roman Catholic Church. So move on, dako tayo ngayon sa cross-examination dito sa rebuttal ni Brother John Doe, si Brother Denmark mula sa Seventh-day Adventist. 10 minutes, Brother Denmark. 10 minutes. Mahina yung boses mo, Brother Denmark. Malinaw ba kay Brother John Doe? Wala ko narinig. Ito Brother John Doe, una kong tanong. Ito bilang papuri sa iyo sa iyong pakikipagdialogo sa akin. Tanong ko lang, no, ikaw ba ay tunay at magaling na Katoliko? Oo o hindi? Objection, moderator. Yes, granted. Objection. Nakita naman ng moderator yan, Brother John Doe. Ad hominem nang ginawa nito. Yes, paki-rephrase ng tanong, Brother Denmark. Sorry, Brother Denmark. Paki-rephrase ng tanong. Objection. Okay. Tinatanong ko nga, moderator, kung siya ay tunay at magaling na Katoliko. Kasi, di ba, binabanggit mo moderator kanina na napakaganda ng lakad niya. Tinatanong ko lang siya kung siya ba ay tunay at magaling na Katoliko. Brother Denmark, confirmatory. Oo, confirmatory lang. Okay. Agree ako dyan sa confirmatory lang, Brother John Doe. Pakisagot niya, yes or no? Hindi ko sasagutin, moderator, para sa akin ad hominem yan. Okay. So wala tayong magagawa dyan, Brother Denmark. Next question. Okay, next question din. Itong sa Ministry Magazine, John Doe, no, yung ancient apostolic Christian, ay pinagpapalagay mo na kayo to, di ba? Yes or no? Yes, kasi siya yung yung naging Roman Catholic natural. Okay. And sabi dyan sa Ministry Magazine, she became the Imperial Roman State Church. So agree ka na yung ancient Apostolic Christian Church ay naging Imperial Roman State Church. Agree ka doon sa sinabi ng Ministry Magazine? Yes or no? Yes, just as soon as this church, ayon sa binabasa sa magazine ninyo, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Okay. So inaamin mo sa amin na tama itong sinasabi ng Ministry Magazine na kayo ay naging Roman Catholic Imperial State Church. Tama ba? Tama o mali? Yes bro, kung babasahin natin sa Discourses of the Apostles' Creed in 1870, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. Sa karugtong nun, Iglesia Katolika Apostolica Romana as Christ Church. As Christ Church. Kaya yung Christ Church, yun talaga naging Roman Catholic Church. Bro, Janto, magaling paliwanag pero gusto kong marinig yung categorical. Yun ba tama na kayo yung Roman Catholic Imperial State Church dyan sa Ministry Magazine? Tama o mali? Bro, yes, kasi kami yung tinutukoy ninyo eh. Alangan babaguhin ko yung konteksto ng ninyo, ng inyong libro. Okay, next question. Okay, next question tayo. Moderator time muna. Brother Jeffrey, paki-post yung sinend ko sa iyo.
yung Greek ng Okodemo, please. Paki-share. Thank you. Okay na? Sabihan ako ha. Okay na po. Okay na, okay. According dito sa Greek New Testament na na dictionary, no? Yung sa to rebuild, to restore, to repair. Yan ba inaagrihan mo na na yan ay definisyon ng Okodemo according dyan sa Greek dictionary? Yes or no? No, hindi ko inaagrihan kasi hindi mo pinapakita ang buong pahina. May pinutol ka dyan na hindi mo ipinakita kaya hindi ko i-agree yan. Next question. Okay. So, hindi ka umaagree dito. So, sino ang dapat kong paniwalaan? Ikaw o itong Greek dictionary? Objection, moderator, fallacy ang tanong. Yes, cut the time, Brother Jeff. So, ano objection? Fallacy ba yung tanong? Fallacy ang tanong kasi hindi ko pwedeng sabihin na ako ang dapat niyang paniwalaan kasi nasa kanya yun. Hindi ko rin pwedeng sabihin na paniwalaan niya kasi quotation lang yan. Kaya, fallacy ang kanyang tanong. Mas mabuti pa, tanungin niya ako ng tama. Next. Okay, Brother Mark, counter? Meron ka ba? Okay. Counter ko, batagulin ko na, rephrase na lang, moderator. Okay, rephrase the question. Resume time. Okay. Yung Okodemo dyan, bro. Yung Okodemo dyan. Ito tanong. Sino, alin ang mas tama? Alin ang mas tama? Yung sinasabi mo ngayon o yung nakalagay dito sa Greek dictionary? Yung sinasabi ko yung tama. Kasi ito yung batayan ko, yung Thayer. Ito batayan ko, metaphorically equivalent to found. Yung rebuild nasa ibabaw, iba tinutukoy na talata. Mateo 23:39, Mateo 26:61, Mateo 27:40, Mark 15:29 at Luke 11:47. Wala diyang Mateo 16:18. Yung tama ako. Next question. Okay. So, susundan kita dyan. Susundan kita dyan maya-maya. Ngayon, eto tanong. Binanggit mo na may naunang Pope kay Pope Gregory, si Sylvester. Ngayon, eto tanong ko dyan, bro. No? Tanong ko, sino ba talaga ang unang Pope ninyo? Yan bang si Sylvester o yan bang si Gregory? Na parehong nakasulat na first Pope, according nyo sa binasa mo at sa binasa ko, sino sa dalawa? Fallacy pa rin ng tanong, moderator. Okay, counter. Objection, Brother Jando. Hindi kami kailanman nagturo, moderator, na si Pope Sylvester ang unang papa. At hindi rin kami kailanman nagturo na si Pope Gregory ang unang papa. Wala sa choices ang tamang sagot. Kaya, fallacy yun. Ulitin. Okay, counter. Ulitan mo na lang yung Okay, tanong. Okay. Ito ginamit. Okay. Go ahead. Okay, so, follow-up question. Pwede na? Yes, go ahead. Okay. So, follow-up question. Tanong. Okay. Tama ba na si Pablo ang pumunta sa Roma kaya siya dapat ang unang papa ng Iglesia Katolika at hindi si Pedro? Tama o hindi mali? Moderator, ang Yes. tanong fallacy pa rin. Tama o hindi mali? Ano ba naman? Matuto ka ng tamang, di ba ate, oy? Yan ba binalik mo sa Batista? Ayusin mo yung tanong mo. Okay. Ayusin natin. Ayusin yung tanong mo. Yung hindi mali, Brother Denmar, yun yung ino-object ni Brad Jan. So, rephrase ang tanong, Brother Denmar. Resume time. Okay. So, ngayon, i-rephrase na lang natin. Balik tayo sa ministry ng kasi. Balik tayo. So, kung tanggap mo na kayo yung Roman Catholic Imperial State Church, according doon sa sagot mo at according doon sa rebuttal mo. So, tanggap mo nga
na kayo ay naging religion, official religion ng Roman Empire? Yes or no? Nung matapos na ang persecution sa Catholic Church, tinanggap ni Constantino, sinuportahan niya ang aming pananampalataya at ginawa niya kami na state religion. Before that, hindi kami ang state religion. Next question. Okay. So, ibig sabihin, para for the record ng mga nanonood, inaamin mo na kayo ay state religion ng Roman Empire. Inaamin mo? Yes or no? Nung matapos na ang persecution, ginawa kami. Sige. Yes, categorical question, yes or no? Bago ang explanation. Okay, ulit na lang yung tanong, Brother Mar. Okay. Ang tanong ko, for the record ng mga nanonood, uulitin lang natin. No? Inaamin mo ba dito na kayo ay naging official state religion ng Roman Empire sa panahon ni Constantine? Yes or no? Yan. Yes. Kami ang naging state religion dahil tapos na ang persecution. Kasi before persecution, hindi kami ang state religion. Nang matapos na ang persecution, doon na kami ginawang state religion. Next question. Next question. Ah, Susunod na question ko. Go. Janto, ilang minutes lang, moderator? Muna, paki-check. Ilang minutes na lang? More than 3 minutes. Okay. CR lang ako ha. Ihilang. Wait lang. Cut mo na yung time, Brother Jeff. Ihilang ako. Ihilang. 1 minute, 1 minute. Okay, no? So, maraming salamat sa mga nag-comment, nasa comment section. No? Maraming salamat sa inyong walang tigil na pag-antabay dito sa debate ni Brad Jando Alabado mula ng Roman Catholic Church against with the Seventh-day Adventist Denmar Santiago. So, meron pa tayong mga paparating na mga debate. Ano? Meron nang nag-fill up ng form, Brad Jeff. Pakicheck lang, mamaya ako na i-add sila sa pre-debate natin sa Philippine Debaters. Sige. Okay, busy pa tayo dito sa live. No? Unahin natin yung live kasi siyempre priority natin si Brother Jando. Special guest natin si Brother Jando. Hello. Okay. Okay, so resume time, Brother. Okay. Resume. Ginamit ko itong the new book of knowledge. Kilala mo ba kung sino ang author niyan? objection, Jando? moderator. Yes, medyo choppy ba, Brother Jando, sa side mo? Napunta na siya sa author, no? Ang tawag sa ginagawa niya, ano yan? Ad hominem, attacking the arguer instead of the argument. Okay, may rules tayo. May rules tayo dito sa second round. Pwede na ang kahit na anong question as long as related sa topic. So, being the question for the author is not part of the topic, Brother Jando. So, sorry po, Brother Jando. Yes. Yes, go ahead. Object ko. Okay. Pakinggan mo, moderator. Yes, go ahead. Bakit niya kasi yung the book of knowledge? So, ito lang, itanong sa kanya, kasi ginamit niya yung referensya niyan, dapat alam niya yung referensya niya. Kasi, hindi niya sisitasin yan kung hindi niya alam yun eh. So, dapat alam niya yan. Okay, sa tingin naman ng moderator, wala namang mali sa tanong. Depende na yan kay Brother Jando kung sasagutin niya or hindi niya sasagutin. So, kung hindi sagutin ni Brother Jando, so next move tayo sa next question. Brother Jando. Okay. Next question. Next question. Bro, Jando. Okay. I-revise ko na lang yung tanong ko ha. So, hindi mo kilala kung sino ang author ng The Book of Knowledge. Tama o mali? Moderator, hindi ako sasagot kasi ang ginagamit niya ngayon is argument from incredulity at ad hominem at saka invincible ignorance fallacy. Tatlong fallacy. Okay, moderator's decision. Next question. Hindi ako sasagot. Next question. Okay.
Okay, dahil ayaw mong sagutin yung tanong ko, ibig bang sabihin, hindi mo alam ang sagot? Yes or no? No, hindi ko sasagutin kasi tatlong palasing ginamit mo. Invincible ignorance, argument from incredulity, at ad hominem. Attacking the arguer instead of the argument. So, hindi ko sasagutin tanong mo. Next question. Next question. Okay. Kung sabi mo, no. Ulitin ko ha, for the record, ang sagot mo sa akin, no. Dahil hindi mo alam. No? Uulitin ko ulit ang tanong. Kaya ka ba ayaw sumagot sa tanong kasi hindi mo kilala ang author? Yes or no? Moderator, hindi na ako sasagot kasi palasi pa rin ang tanong eh. Ayoko nga sagutin kasi ang ginagamit Okay, next niya question. tatlong palasi. Hindi ako sasagot, tatlong palasi yan. Katatay muna, Brother Denmar and Brother Jando. Oh. Cut mo na yung time, no? So, ayusin na natin ng moderator, no? Since na nakailang tanong na si Brad Denmar na ayaw sagutin ni Brad Jando dahil fallacy ang dating sa kanya. So, kung pwede, Brad Denmar, baguhin mo yung pagtatanong na Babaguhin ko yung tanong. Okay. yung pagtatanong. Tanong ha, tanong. Yes, So, yes. dahil ayaw mo sagutin yung aking mga tanong sa iyo, eto tanong, hindi mo ba alam ang sagot sa tinatanong ko kaya ayaw mong sumagot? O alam mo ang sagot, ayaw mo lang sabihin? Alin sa dalawa? Ayoko ngang sagutin ang tanong mo kasi tatlong palasi ang ginagamit mo. Moderator muna, Brother Denmar. So, kanina pa yan, no? So 5 or 6 na question na yan, na same question, nire-rephrase lang yung question. So, pakiusap na lang, ibalik natin sa topic yung pagtatanong, Brother Denmar. Bro Jeffrey, paki-share nga dito. Bro Jeffrey, itong Cut mo na yung time. itong slide na number 68 ba yun or 67? Yung The New Book of Knowledge. Pakitignan, 68 or 67? Pakitignan. 68 ba yun or 67? Yung slide 2 nga. Pakitignan niya. The New Book of Knowledge. Roman Catholic Church is the largest body of Christian. 67 to, bro. The New Book of 68? The World Book Encyclopedia. Ayo, with the New Book of Knowledge, ang number yun. Nandiyan yan sa dulo, Tingnan mo, ano yan eh, pangatlo sa dulo. Sige. Itong Ayan, the Book of New Knowledge. So, eto bro Jando, tutulungan kita. Ito na ha, tutulungan kita. Nakalagay dyan, ang author ng The Book of Knowledge is si Bishop John Joseph Duherte. Kilala mo ba si Bishop John Joseph Duherte? Yes or no? Yes, ayon dito, siya ay first scholar in residence Seton Hall University. Pero hindi yan kasi ang topic. Ang maganda dyan din, margibain mo yung argumento, hindi yung argumentator. Okay? Kaya nga, ayaw kong sagutin. Teka, kaya nga ayaw kong sagutin kasi ad hominem yan. You are targeting the argumentator, not the argument itself. Kaya hindi ko sasagutin kung sino ba talaga yan. Sinabi ko lang, Next question. Oh, Go ahead, Brother Denmar. Next question. Bro Jando, itong si Duherte na nagsulat ng The New Book of Knowledge ay isang Katoliko. Kino-confirm mo ba? Yes or no? No, walang nakalagay dito na siya ay Katoliko. Hindi porket bishop Katoliko na, may bishop ang Protestante, no, kala mo. Kaya hindi ko kino-confirm. Next question. Huwag kang magalit. Next question na lang. Ito ha. Si Duherte ay bishop yan sa isang tayo. No? Hindi mo ba alam yan? O talagang hindi mo siya alam? Hindi ko sasagutin, moderator, kasi napunta na siya sa argumentator, hindi sa argument mismo. Ayoko sagutin yan. Next question. Next question. 10 seconds. Okay. Dahil ayaw mong sagutin,
So, ibig sabihin, hindi mo alam ang sagot? Yes or no? Ayoko sagutin, palasi pa rin ng tanong eh. Okay. Time na po, time na po. Time na po. Doon po nagtatapos ang ating second round sa debating ito sa pagitan ni Brother Jando Alabado ng Roman Catholic Church at saka ni Brother Denmar ng Seventh-day Adventist. So, dago tayo. Wala naman tayong ibang commercial dyan, Brother Jeff. So, tuloy tayo sa conclusion, no? Napakadaming comment. Ang gugulo sa comment kung ano-anong pinagsasabi. Pero ang tabay lang kayo dyan. Ganun talaga ang debate. Nakakatuwa tingnan yung comment section natin. Halos wala lang isang segundo. Tuloy-tuloy. Ang Nasa kaso 1,000 comment na mahigit. napakalupit. Okay, thank you very much sa inyong mga comment, no, sa ating mga viewers dyan. So tuloy tayo. Brad Jeff, conclusion natin, 7 minutes. Okay ba sa inyo, Brad Jando and Brad Denmar? 5 minutes? Hello, ano yun? Ano yung 5 minutes? O sige, okay na. 5 minutes? Okay, 5 minutes. Okay, siyempre, nakasanayan na natin na mauuna sa conclusion ang ating negative side. So si Brother Jando ngayon ang magbibigay ng kanyang conclusion in regards with the debate ngayong hapong ito. No? Brother Jando, for 5 minutes. Okay, thank you sa iyo, brother moderator. Ako'y talagang na-enjoy. Natuwa ako at naglaro. Talaga na-enjoy na ako, ginanahan ako, naglalaro lang ako. Kasi gusto ko talaga ipakita na hindi kailanman naging sulpot na iglesia ang Roman Catholic Church. Kasi inaamin mismo ng The Ministry Magazine na yung Roman Catholic Church pala, ito pala yung tatag ni Kristo. The ancient Catholic Universal Church established by Christ. Just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Para lang si Rostom Padilla, napadpad sa Pinoy Big Brother, he became bibigandang hari. Oh. Nung si Salis Pimpenko rin nagkaroon ng siguro lakas ng loob, she became Jake Cyrus. Parang ganun. Pero hindi nawawala ang kanilang pagiging Rostom Padilla at ang kanilang pagiging Charis Pimpenko. Hindi kailanman mawawala yung kahit nagbago ng pangalan, kahit nagbago pa ng itsura, siya pa rin yun. Ganyan din ang Roman Catholic Church, no? Sabi nga sa Discourses on the Apostles' Creed in 1870 at the First Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as the church, as Christ Church. Oh, as Christ Church, yung Roman Catholic Church. Kaya sabi, kung ano alam niyo sa mga sulpot na nagsasabing ang Katoliko daw hindi tatag ni Kristo, kung sino na lang ang pinagbibintangan. Oh. Ha? Tanawag na ako ng anak ko. Kung sino na lang ang pinagbibintangan na nagtatag. Pero walang matibay na ebidensya. Nagtatag. Ba't magtatatag si Constantino? May natatag na nga. Before pa siya pinanganak sa Roma, dinala na ni Apostol Pablo sa Roma ang iglesia. At nagkaroon ng maraming membro. Before pa naging member si Constantino. So, imposible na siya ang founder nun. Okay? So, kailan tinatag ang Katoliko? First century. Sino nagtatag? Doon sa referensya niya, Jesus Christ. Kailan tinatag? First century. Hindi sulpot yun. Kasi pag sinabi mong sulpot yun, nililitaw na sulpot din tatag ni Kristo. Bakit? Iisang iglesia lang yan Kaya nga, she became the Roman Catholic Church. She became, kasi siya rin yon. Siya yon. Naging Roman Catholic Church. Ang liwanag niyan, inaamin pa na kanilang libro. Atras abanteng argumento niya. Anong sabi niya? Yang Catholic Church na yan ang tatag ni Kristo. Tapos maya-maya, hindi yan tatag ni Kristo. Atras abante.
Kapani-paniwala ba talaga yung libro ninyo? Denmar, ba't ka kasi nagsabadista eh? Sana hindi ka na bumalik, nasa tamang iglesia ka na. Alam mo kung sinong founder na kinaaniban mo. Naniwala ba tayo na ang Seventh-day Adventist ay ang iglesyang tinatag ni Kristo? Tanungin natin si AI. Tanungin natin si AI totoo ba na ang Seventh-day Adventist Church ba ay tatag ni Kristo? Tanungin natin. Ito sabi is the Seventh-day Adventist Church. Yan, no? Adventist Church, the church founded by Jesus Christ. Tingnan natin anong sagot ni AI. Tingnan natin is the Seventh-day Adventist Church the church founded by Jesus Christ? Ano ang isasagot? Basahin natin. Ano yung sasagot ni AI? Ito. Is the Seventh-day Adventist Church the church founded by Jesus Christ? The Seventh-day Adventist Church, like many other Christian denominations, believes that it represents the true faith and teachings of Jesus Christ as they're revealed in the Bible. However, it's important to understand that claims of being the church founded by Christ are made by various Christian denominations, each asserting its interpretation of Scripture and its adherence to the teachings of Jesus. Seventh-day Adventists trace their roots to the Millerite movement. Kaya sinasabi ng kanilang libro, ang Seventh-day Adventist Church, they believe it is the continuator of the Millerite heritage. Time na, bro. Thank you. Okay, so our next speaker for the conclusion is Brother Denmar Santiago for 5 minutes. Okay, Brother Jeffrey, yung i-share yung pinakisuyo ko sa iyo na share sa screen. Thank you. Okay, bro. Ayan, bro. Nilabas ko na. Okay, thank you. Okay, sa katuluhan mga minamahal at kiligin ko, tungkol sa dulong ito ay nakatindig ang ating paksa. Na tunay nga po talagang sulpot ang Roman Catholic Church. No, siya ang pinakamalaking sulpot na iglesia. No? According po dito sa ating babasahin, dito ho, no? Sabi ho dito, pakinggan po ninyo ang ating babasahin. Ang sabi ho dito, sa referensyang ipinasa ko kay Brother Jeffrey, The Spirituality of the East, page 351, no? Dapat nating bigyan diin ng isang prinsipyo at idiin ito ng gusto, idiin daw, na ang simbahang Latin ay nagmula sa simbahang Griego, habang ang isang sanga ay tumutubo mula sa isang puno ng kahoy. Ang simbahan ay itinanim ng mga Griego at ipinahayag ang sarili sa wikang Griego hanggang sa katapusan ng ika-4 na siglo. Kaya po sila ay malaking sulpot na iglesia. Bakit? Sila ay nagmula sa simbahang Griego. At ano pa? Sila ay tumutubo na parang sanga sa puno. Kumbaga, ito na yung puno, existido na yung puno, tumubo lang sila. No? At ano sabi? Itinanim pa. Ibig sabihin, kung may itinanim, may nagtanim. Sino nagtanim? Ang Eastern Church. Sa makatuwid, sila ay galing sa Eastern. No? Tatag sila ni Constantine. Ano sabi sa referensya ko kanina? Constantine founded the churches in the Rome, in Constantinople. So, mga East po yan. At ano pa nga sabi? Galing sa Jerusalem, patungo sa Roma, East to Western. Siya po ang umamin. Ang Jerusalem ay nasa East. Ang Roma, sumulpot lang. Gaya sa mga taga-Roma, Dosgis, na mga Marites. No? Baka man existido na, hindi pa rin sila. No? Ibig sabihin, nakapakinig lang. No, nakapakinig lang sila. Ngayon, mga kapatid, inaamin ng ating kapatid na John Do Alabado, no,
na sila ay naging Roman Catholic Imperial State Church o naging State Church ni Constantine. Ano ho ang sabi ng Biblia? Propesiya na natupad sa sinasabi ni John Doe. Ito sa Apokalipsis 18:4. Ang sabi ay ganito, no? 18:4. At narinig ko sa pantinig mula sa langit na nagsasabi, no? Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayo makabahagi sa mga salot sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong, no? At umabot hanggang sa langit at natandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan, no? So, sabi dito mga kapatid, lumayas na kayo diyan sa sulpot na iglesia na Roman Catholic Church dahil sila ay pagano, tatag ni Constantine. Inaamin yan ni John Doe Alabado na sila ay naging Imperial State Church ng Roman Empire. No? Mga kapatid, ipinakikilala namin sa inyo, no? Yung church na kailanman hindi nagbago, no? Base sa Isaiah chapter 58 verse 12 to 13. Ano ho ang naging attitude ng iglesia mula ng panahon ng ating Panginoong Kristo na isang Sabadista hanggang sa panahon mula sa panahon ni Isaiah hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang ating mababasa sa chapter 58 verse 12. No? Ganito, babasahin po natin, no, bilang pangwawakas sa ating paksang ito. At mula sa inyo ay itatayo, o kodemo, itatayo, to rebuild, no, to repair, to restore, no, ang mga dakong sira. Ikaw ay magbabangon ng mga saligan ng maraming salinlaki, at ikaw ay tatawaging tagapag-ayos ng sira at tagapagsauli ng mga landas na tinatahanan. No? Kapag iyong iniurong ang paa sa Sabat, nang dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayuan at sa banal na araw, at yung tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal na araw ng Panginoon. At ito'y pinararangalan, no, na hindi ka lalakad sa iyo sariling lakad at dinahanap ang iyong sarili at yung sarili kalayawan at magsasalita ng iyong mga salita. Sa makatuwid mga kapatid, ang nanabing iglesia ng Panginoon, no? Revelations chapter 12 verse 17, yung mga nanabis sa babae na sumusunod sa utos ng Diyos, no, ay itatayo ng Panginoon. Yun ang itatayo ni Kristo. Itatayo ni Kristo mga hindi umuurong ang paa sa Sabat. Ano pa? Pinararangalan ang banal na araw ng Panginoon. Sa makatuwid, ang tunay na iglesia, hindi sulpot, mula pa sa lumang tipan, nangingili na ng Sabat, hanggang sa bagong tipan, nangingili. Salamat po. Okay, yun po, no. Ito po yung last part ng debating ito sa hapong ito, no. So masayang-masaya si Brother John Doe at saka naman sana masaya rin naman si Brother Denmar, no. So wala po tayong kikilingan dito at bahala na po yung mga viewers kung sino sa inyo at sa tingin ninyo ay nakalalamang ng pagbabahagi ng katotohanan, ano. So Brad Jack, Bro, pabati muna yung mga sabihin mo muna yung 1.8 comment. 1.8. so meron tayong 1.8 comments. So napakaraming comment po, no, sa debating ito. So maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. Hindi ko na mabasa ang mga pangalan ng mga ito sa sobrang dami, no. So by the way, nasaksihan naman natin na napakaganda ng debate sa hapong ito. Congratulations Brad John Doe and Brad Denmar, and congratulations sa inyong mga respected religious officials
from the Roman Catholic and the Seventh-day Adventist. No? So, Moderator, teka, pwede mo okay, salita? so, yes, meron naman tayo bibigay na 3 minutes para Pwede- sa mga Pwede gratitude. ko bang si Brother Denmar na muling magdebate kami, patunayan naman yan na ang Seventh-day Adventist ang nalabi sa iglesia sa ilang, kung papayag siya. So, yan, Brother Mark. Pag-usapan natin. Ayaw. Pag-usapan natin. Sige, pag-usapan natin. Okay, sa pag-usapan ninyo sa chat box na lang siguro pag-usapan yan. So, may bisita tayo si Brother Rocky. Brother Rocky, baka gusto mong bumati. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa PDA. Okay? Yes. Okay, yun lang ba, Brother? Magandang hapon sa inyong lahat. Tungkol po doon sa hamon ni Brother Jando. Tungkol po sa hamon ni Brother Jando. Yan po ay magbibigay kami ng tugon sapagkat ikaw ang naghamon, hindi kami tutugon sa paksa mo. Magbibigay uli kami ng paksa sa iyo, Brother Jando. Tandaan mo yan. Okay? Thank you very much at God bless. Okay, so Teka, approve na sino yung sa nagsalita? Sino yung nagsalita? mentor ng 70. Ako yung nagsalita. Sino yun? Si? Mentor. Brother Rocky. Ako. Oy, hindi ko yung kinakausap ko, ba't ka sumisingit? Kung hindi Okay. nyo papatulan, Ano? kung hindi nyo papatulan yung topic ko, walang second debate. Roger, tapusin muna natin yung ano. Yes, Wala yes, magagawa ko kasi tapusin Okay, tapusin muna natin yung debate. So, bibigay tayo ng 3 minutes lang, Brother Jeff. So, expression of gratitude na lang, no? Unahin natin si Brother Denmar. Brother Denmar, 3 minutes. Nagkakainitan na Unang-una, pinapasalamatan natin higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos para sa kanyang kanyang ibinigay sa ating lakas, kaalaman at tulong na ibinigay niya upang maitaguyod natin at maiharap at maitindig sa inyo ang kanyang katotohanang nakasulat ho sa banal na Biblia. At ating pinasasalamatan din, siyempre, ang ating mentor, walang iba, ang Dr. Rocky Tulog. Yan, at ang buo nating samahang Advent Biblical Ministry. At syempre yung ating mga kasama sa Straightforward, Brother Jesse, Brother Jezreel, and Brother Moses. No? Nasasalamatan natin yan. At yung mga Adventist na nanood at naghintay at nag-abang ng debating ito. Maraming salamat po. Bagaman hindi ko mababanggit ang mga pangalan. Pero maraming salamat po sa inyo. Doon din sa iglesia dito ho sa Marikina na tumutok din at sumubaybay lalo sa aming head elder, Dr. Japet. No? Ayan. So, binabati po kita na isang magandang hapon at maraming salamat na pinapanood mo yung aking ministry. No? At bago po magwakas, no, kayo po iniimbitahan namin na manood at tumutok sa aming programa. Tuwing linggo po yan, Straightforward, dyan po sa AYDM Apologetics MB page. No? At bilang panghuli mga kapatid, sasabihin ko, no, ito po, ayon sa nasusulat, dito lang tayo maniniwala. No, dito sa nakasulat sa Biblia, no? Tangi ito lang ang pagsasaligan natin yung Biblia. Wala nang ibang pagsasaligan kundi Biblia lamang. Ano? Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mabuhay, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Great. Congratulations din sa dalawang debatista. So, ituloy natin kay Brother Jando Alabado kung ready na for the expression of gratitude. 3 minutes, Brother Jando. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa ating live ngayon sa debate. Ang sa akin kanina umaabot ng mga 245, 294 na live viewers. Maraming salamat po at doon sa ayaw tanggapin ni Brother Denmar yung aking gustong paksa, walang debate mangyayari. Hindi pwede na palagi na lang kayo ang role na
Parang kayo yung nangungontrol, hindi pwede sa akin yun. At least, kung ayaw tanggapin ni Denmar yun, walang debate mangyayari. Hindi pwede na sila yung gagawa ng paksa. Saka sa SDA, nanonood naman si Julito Daig ngayon, nakita mo naman Julito kung sino ang nagamon, hindi siya pwede maglagay ng paksa. Kaya wag kang hahamon sa amin na ikaw yung maggagawa ng paksa. Okay? Kaya kung ayaw tanggapin ni Denmar yung aking hamon, di walang debate. Yun ang nakasimple yun. Hindi ako susunuran sa iyo. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Thank you po sa pagsubaybay sa lahat ng mga live viewers ko sa aking live ngayon. Maraming salamat at hanggang doon na lang. And then napakatibay naman ng aking paggiba sa kanyang paksa. Thank you and bye-bye. Po, maraming salamat, Brother Jeffrey, na ating operator, moderator natin, Brother J-Rod. Maraming salamat sa PDA, sa bumubuo ng PDA. Sensya na. At maraming salamat, kaibigan Jando, sa ating muling pag-uusap. Pag-usapan natin yung patutunayan ng Seventh-day Adventist ang nalabing iglesia ng Panginoon. Yan ang ating pag-uusapan. Okay. Tuling Thank pananalita. you very much and congratulations sa inyong dalawa, Brother Jando Alabado mula ng Roman Catholic Church and Denmar Santiago mula din sa Seventh-day Adventist. So dito natin tinatapos ang debate sa hapong ito at baka mamayang gabi baka meron na namang debate na mapagkakasunduan kasi meron nang nag-chat din sa atin. Okay, abangan natin yan mamayang gabi. So, thank you very much. Ito po ang inyong lingkod, J-Rod Castros, admin host and moderator of this Philippine Debaters. Follow sa page. Follow sa page. Paki-follow po ang page sa mga nandyan. Maraming salamat po and God bless to all. Thank you sa inyong Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.